Ginugunita natin ngayong Hunyo ang ika-76 na anibersaryo ng FEBC Philippines. Sa nakalipas na 7 dekada at 6 na taon, kinakasangkapan ng Panginoon ang ating gawain upang maipamalita ang kanyang mensahe ng pag-asa. Kasama rin diyan ang pagbibigay ng mga napapanahon at mga kagamit-gamit na impormasyon at maging mga pananaw na nagbibigay inspirasyon. Tayo nang magbalik tanaw sa mga hamon at maging sa mga tagumpay na nakamtan natin mga kaagapay. Ito ang espesyal na pagsahimpapawid ng programang pagsusuri. Ako si Heidi Bernardo Sampang. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Nagdiriwang ngayong Hunyo ang FEBC Philippines ng kanyang ika-76 na kaarawan. Ngayong linggo rin, ginugunita sa bansa ang National Gospel Broadcast Week. Alamin natin ang mga detalye nito sa ulat ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Muling magkikita-kita ang ating mga kaagapay sa ika-76 na anibersaryo ng FEBC Philippines sa World of Hope Christian Family Church sa EDSA, Quezon City. Ang tema ngayong taon, siya ang nagpasimula hanggang matapos siya rin ang magpapala. Inaasahan na magbabalik tanaw at magpapasalamat sa Panginoon ang mga manggagawa at maging ang mga masugid na taga-suporta ng FEBC Ministry. Itatampok dito ang mga booth ng ating mga kasama sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Papuri Music at maging ang mga partners ng FEBC. May mga aktibidad din na ibinuo para sa buong pamilya sa gaganapin na Anniversary Open House. Muli yan ay gaganapin ngayong umaga sa World of Hope Christian Family Church sa North EDSA, Quezon City. Matatandaan noong taong 1948 nang unang sumihimpapawid ang nooy 680 KZAS, The Airwaves of Salvation, na ngayon ay kilala na bilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ito ang naghudyat sa pagsisimula ng gospel broadcast sa bansang Pilipinas. Kasabay rin ito ang pagdiriwang ng National Gospel Broadcast Week tuwing unang linggo ng Hunyo. Idineklara noong taong 1988 pagkilala ito ng Philippine government sa mahalagang papel ng FEBC Ministry sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa himpapawid. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Ito ang Pagsusuri. Ikaw ay nakikinig at nanonood sa espesyal na broadcast ng pagsusuri dito lamang sa iyong FEBC Radio TV kasabay ng selebrasyon natin para sa anibersaryo ng FEBC Philippines. Sa likod ng mikropono, humarap at humaharap ang ating gawain sa iba't ibang mga hamon, subalit hindi maikakaila na nandiyan din ang mga tagumpay mula sa Panginoon. Tara at atin itong balikan kasama ang ating FEBC Chief Finance Officer na si Ma'am Mercy de los Santos. Narito ang kanilang kwentuhan ni Bishop Ruben Abante, nakabahagi rin ng FEBC Board. Ginugunita po natin sa linggong ito ang ika-76 na anibersaryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Sa loob po ng 7 dekada at 6 na taon, isa sa mga testimonies ng FEBC ay ang pagiging non-commercial, no? Sa lahat po ng aspekto, abay lalo na po sa operasyon. Ano po, isipin po ninyo, mayroon tayong 13 stations sa buong Pilipinas. Paano nga ba nangyari ito? Ibig sabihin walang commercial? Paano tayo nag-ooperate, no? Paanong nakakapag-exist, no? Ang ating lahat ng mga departamento, pati ang mga empleyado, ano po, at nahihatid natin araw-araw, wala pong patid ang dapat naiabot natin sa mga nakikinig, mga kaagapay, ano po. At maghatid po tayo, hindi lamang po ng gospel, kundi pati na mga kinakailangang kamalayan ng ating mga kaagapay. Isa ito sa testimonies ng ating gawain sa loob ng maraming taon at tayo po'y nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat sa kanyang mayamang biyaya na naihahayag sa pamamagitan ng FEBC at sa lahat po
ng mga nasa loob ng ating operasyon. Okay? Kaugnay niyan, ay makakakwentuhan po natin sa episode na ito ang ating Chief Finance Officer. At ito ay walang iba, kundi si Ate Mercy De Los Santos. Okay? Magandang araw sa iyo, Mercy. Magandang araw din po sa iyo, Bishop Ruben, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong araw. Oo, alam mo, bihirang-bihira sa mga nagtatrabaho sa loob ng FEBC ang maging feature natin sa mga programang ganito. Pero palagay ko ito ay isang napakagandang pagkakataon upang maunawaan ng higit ng ating mga kaagapay, mga masugid at matapat na mga kapatid sa Panginoon, na umaagapay at nagiging kabalikat natin sa FEBC. Mercy, bilang Chief Finance Officer, ano ang pinakatrabaho mo? Okay po. So bilang Chief Finance Officer, ako po ang nangangalaga ng lahat po ng mga dumadating sa atin na pinansyal na suporta mula sa atin pong mga kaagapay sa ministeryo. So sa mga aspeto po ng paglalagak sa bangko hanggang sa pagre-record dito, no? Kasi meron tayong mga government regulations na kinakailangan gawin. Tayo po yung nangangalaga nito. Okay, alam mo, yung salitang pangangalaga, mahalaga yan. Sapagkat sa wikang English, lagi natin ginagamit yung salitang stewardship. Hindi ba? Yes. Kung ano yung ating tinatanggap mula sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga donors, pinapangalagaan natin yan hanggang mula ito'y pumasok hanggang sa lumabas. Ay kailangan mag-balance yan, hindi ba, Mercy? Yes po. At napakalaking bagay po ng financial integrity sa atin po, lalo na sa mga donasyon na dumarating sa atin. Ay, totoo yan. And of course, ang mga pagtala mong ito ay inire-report mo sa ating board. Tama po yan, Bishop. Meron po tayong regular na pagre-report sa ating pong board. Okay. Now, teka muna. Pag-usapan na muna natin yung pagpasok mo sa FEBC. No? Ikaw ngayon ay ilang taon nang nasa FEBC? Bali po, ako po ay pumasok sa FEBC taong 1999. So, ngayon po ang aking ika-25 taong congratulations! Abay, isa ka sa bibigyan ng award sa anibersaryong ito, 25 years. Yes po, Bishop. Ibig sabihin, 10 taong gulang ka pa lang, nasa FEBC ka na. Hindi naman, Bishop. 21 po. 21 years old. Anyway, alam mo, gusto natin itong pagsusuri, masaya ito sapagkat kwentuhan ito You know, at nung ikay pumasok, sino ang namamahala sa FEBC noon? Noon po ang ating presidente ay si Kaloy Peña. So, siya po yung aking inabutan. Okay, so inabot mo na ang mga ilang presidente ng Far East Broadcasting Company hanggang ngayon yung pinakabago. Okay? At siyempre sa mga members din ng board. Okay. Ngayon, nung pumasok ka, nung 25 years ago, malaking pagkakaiba ngayon ng FEBC, hindi ba? Opo, marami pong pinagbago, lalo na sa mga kasamahan natin, may mga dumating, umalis, ganun po. Tapos, syempre, sa pagbabago ng panahon, iba-iba na po yung mga nakakasalamuhan din natin, ng mga taga-suporta natin. Nung ikaw ba'y pumasok, anong una ang trabaho mo? Ako po ay pumasok bilang isang bookkeeper doon po sa ating main office sa Valenzuela pa po noon. Sa Valenzuela pa, yes, sa Karuhatan. Okay, so ibig sabihin, nakita mo at natalastas mo sa iyong buhay kung paano ang paglago ng ministry din ng Far East Broadcasting Company. Yes po, Bishop. Nakita ko po talaga yan. At yun pong paglago ng FEBC, kasabay po yung aking paglagong ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Amen. Alam mo, yan ang talaga ang napakayaman at napakagandang mga saloobin ng ating mga nasa loob, mga empleyado sa FEBC. Para sa iyo, Mercy, iyo pang pinagsisihan ang pagiging nasa FEBC after 25 years?
Nako, Bishop, yan po ay hindi ko pinagsisihan. Yung lubos po yung aking kagalakan, no? After 25 years talagang kitang-kita ko kung paano yung paggalaw ng Panginoon. Hindi lamang sa personal kong buhay, kundi sa FEBC. So, Mhm. hindi po ito masaya all the way, 25 years, pero sa lahat po ng mga nangyari ay talagang Mm. punong-puno ng kagalakan po ang aking puso sa pribilehyo po na tinawag niya ako dito at maging kaagapay Oh, din. yes. Ayan, nabanggit mo na. Hindi lahat ito ay may saya. Okay? Anong mga challenges, for example, ang maaari mong maibahagi, no? Na hindi mo lang hinarap ng, syempre, no, may parang takot, hindi ba? May parang fear. Subalit nagpatibay sa iyo at sa iyong pananampalataya. Ano mga hinarap natin mga challenges? Sige po. Siguro susimulan ko sa personal ko po muna na mga experiences, no. Una po ay may taon po 'yun noong 1999 kung kailan ako na regular. Yun din po yung taon na kung saan syempre dahil sa financial na challenges na kinakaharap ng FEBC, kinakailangan po noong 1999 na tanggalin muna yung mga Mhm. nasa probationary status at hindi sila na regular. Oh. So tandang-tanda ko po kasi parang ako yung huling-huling sumampa na ma-regular noong 1999. Oo, parang nakaka-guilty, ano? Parang gano'n. Parang, hindi, at the same time po, parang matatanggal na po ba ako dito? Parang gano'n. Ah, oo. Tapos po, Well, 2022, syempre po, ang mga experiences natin ay related sa, financial difficulties ng FEBC, being donor supported po. mhm, 2002, kinailangan naman noong special early retirement program na mhm, at that time, kailangan po na 30 employees yung kailangan mhm, pong nating bawasan para po mabalanse natin yung ating operational cost, no, para mhm, tuloy-tuloy po yung ating pag-broadcast. And at mhm. that time, even sa challenge na yun, nakita ko rin po ang galaw ng Panginoon dahil ang nag-apply po para sa program na yon ay saktong-sakto na 30 employees din po. So nakakatuwa po Oh, yung even in that difficult moment, we okay. really experience God's hand po. At lalo na nung tayo'y lumipat mula Karuhatan hanggang sa Ortigas. Naalala mo Opo. 'yan? Oo, Yes. yung bang Opo. Mm-mm. iiwanan yung Karahatan after many years pagkatapos Mm-mm. lilipat. And we were not just faced only with yung bang sentiment na iiwan, ngunit we Mm-mm. were we were looking forward to greater prospects ahead, pero not without challenges. 'Di ba? Now, Opo. tatanungin kita sapagkat ikaw din ang nagtatala ng lahat ng mga sustenance natin, ano? Ah, pwede bang i-describe, no, kung ano ang kontribusyon ng mga tumutulong sa FEBC at nagko-contribute, nagbibigay ng pagsustina, anong mga kategorya ng pinapanggalingan ng ating mga donations? Okay. So, unang-una po, meron tayong mga kaagapay din sa pagbo-broadcast. May mga organisasyon po tayo na kasabay ng kanila pong production ng broadcast sa FEBC ay sila din po Mhm. ay nagbibigay ng donasyon para Yes. ma-cover po yung cost ng mga elektrisidad, at syempre, Mhm. pagpapasweldo sa tao, pag-maintain ng ating mga equipment para Mhm. maayos din po yung lahat po ng ating mga kagamitan sa Mhm. pagbo-broadcast. At karamihan po actually na nakikita natin, no, sa mga donasyon natin, marami po sa ating mga donors ay hindi nagpapakilala, no? Tayo po ay Hindi nagpapakilala. Opo, mga Oo. ano po sila, hindi natin alam kung sino-sino po yun. Kasi tayo po, Okay. naglalagay lang ng ating bank account numbers and details sa ating pong mga page sa Mhm. internet. Ina-announce po Yes. natin yan. And then Mhm. makikita na lang po natin yan sa atin pong record sa bangko na meron pong Mhm. mga pumapasok na donasyon. May mga nagpapakilala pero marami din po sa kanila yung nananatiling anonymous even at this Mhm. time po. So the bigger bulk ay yung mga anonymous na hindi natin nakikilala mga individuals and they come from many places. Buong Pilipinas yan.
Opo, buong Pilipinas. Yes. And sa bagay ng percentage, how much percentage of this sustenance yung anonymous yung sinasabi mo? Ah, actually, mas malaki po eh, higit sa 50% sa akin pong huling nakita na data, no? At Mhm. saka ito pong mga donasyon na ito ay hindi po sila yung sinasabi natin na malalaki, no? Pero Mhm. ang pagpapasalamat po natin kasi kahit yung maliit na mga amount, kapag po pag pinagsama-sama natin yan sa loob ng isang buwan, ay napakalaking tulong po talaga sa pagmimisyon natin sa FEBC. Mhm. At sa bagay naman na ikaw ang nasa finance, ay sinusuri mo at tinitingnan mo at minomonitor mo kung paanong pinangangalagaan ang mga donations na ito. Hindi kailangan maging waldas, kundi kailangan responsable tayo, tapat tayo sa Panginoon muna, no? At sa lahat ng ating dapat na accountability, di ba? Well, we praise God na sa maraming taon, ibig sabihin, Mercy, itong ratio na ito na mas marami ang anonymous, abay, nanatili ito sa maraming taon? Opo, Bishop. At yun nga po, siguro sa mga nakakapakinig na ito, no, kukunin ko na po yung pagkakataon na ito na sa inyo pong mga donasyon, kami po, lalong-lalo na sa finance na nakakakita ng lahat ng mga suporta ninyo sa amin. Maraming maraming salamat po. At hindi niyo po alam kung gaano po yung panalangin namin para sa bawat isa po sa inyo. Talagang ang dalangin po namin ay pagpalain kayong higit lalo ng ating Panginoon sa inyo pong pagtulong sa amin. Napakaganda. At itong report na ito ay binabahagi nating regular pag nagmi-meeting ang board at nagkakaroon pa ng report ang ating presidente even on air. Kaya meron tayong the President's Report, hindi ba? At nagpapasalamat tayo. Hindi maaari na hindi malaman ng ating mga kaagapay kung anong nangyayari sa kanilang mga contribution. Yan, tama po yan. Dapat po, sabi ko nga kanina, yun pong ating financial integrity, kailangan po na pangalagaan natin yan. At kaya po, hindi rin biro yung ating pong pagkuha ng ating mga external auditor. Katulad po Yes. ngayon ng SGV, sila po yung magbosising tumitingin sa ating mga libro para po Oh. patunayan na ang atin pong paghawak or pagiging katiwala ng lahat ng biyaya sa atin ng Panginoon ay maayos, even hanggang sa ating paggastos. Ibig sabihin, hindi lang internal, kundi kahit panglabas, mayroong sumusuri sa performance natin sa ating pangangalaga. Ito ay SGV. Tama po Okay. yan, Bishop. Opo, At kasi nga para po, naman, yes, go ahead please. Go ahead. sorry. Yun po, kasi nga po bilang isang non-profit organization, meron din pong isang organisasyon na tumitingin sa lahat ng mga non-profit like us. Yan po yung Philippine Council for NGOs, no? So, yan Okay. po yun. Ito yung tinatawag na PCNC. Yes po. Oo. Ano naman ang role ng PCNC? Okay. Ang PCNC po ay siyang inatasan ng ating gobyerno under Department of Finance para tingnan or i-audit yung mga non-profit organizations. So specifically, sa mga non-profit po sila nakatutok. Okay. At palagay ko, ang PCNC ay hindi lang sa finance, kundi yung operasyon mismo ay tinitinan nila kung paano tayo nagkakaroon ng tamang governance, hindi ba? Yes po, Oo. kasama po dyan yan, yung financial stewardship, governance. Kaya nga po kapag sila ay nag-audit din sa atin, iba pa po ito sa audit ng SGB, no? Talagang Yes. nagkakaroon din sila ng panayam sa mga board members natin. Ibig sabihin, hinahayaan natin na tayo ay tingnan ng mga authorities. Gobyerno man yan, o yung in-appoint ng gobyernong PCNC, o kaya naman ang external audit upang tingnan ang ating pangangalaga. Abay, napakaganda nito. No? Yan. So, ibig sabihin, ang ating integridad bilang FEBC in both finance
operation, governance, ay masasabi natin na walang question. At ang ating mga kaagapay at ang mga nagko-contribute sa atin ay they can be rest assured na ang kanilang iniaabot sa atin ay napangangalagaan. Ayan, malinaw po yan, Bishop. At ang katunayan po niyan, yung huling audit po ng PCNC, tayo po ay pinagkalooban nila, pinagkatiwalaan ng 5 taong sertifikasyon dahil po maayos nating naipakita ang lahat ng kanilang mga requirements. Oh, 5 taong certification, abay napakaganda nun. And then, iniisip natin na kinakailangan ay malaman ito ng mga nakikibahagi sa atin, how that we answer responsibly sa mga authorities na ito. Mercy, ano ang maaaring panghawakan ng mga korporasyon halimbawa na nagdo-donate sa atin na tayo ay PCNC accredited? Okay. Ang atin po halimbawa po kapag merong isang organisasyon na kinakailangan nila ng sertifikasyon bilang lehitimo na binigyan ng PCNC accreditation, maaari po tayong magbigay ng Certificate of Donation na siya naman pong ginagamit nila sa kanila pong pagpa-file or pagkuha ng allowable deduction na tinatawag sa BIR bilang parte ng kanilang business expense. Yun po yung pwedeng ibigay natin sa mga donors. Ibig sabihin, hindi lang parang insentibo sa kanilang organization, kundi nagpapatibay din sa kanilang integridad na hindi basta-basta kung saan na lang pinapadala ang kanilang pagtulong, hindi ba? Yes po, opo. Okay. Kasi kinikilala tayo ng gobyerno. Okay. Now, ngayon, sa kwentuhan natin, Mercy, nakita na natin ang integridad sa pinansyal, ang integridad sa operasyon, ang integridad sa governance, okay? Ang magandang partnership natin na pag-abot sa mga organisasyon na sa atin ay sumusuporta. Meron pang isa, at ang pinakamatayog ay ang ating integridad pagdating sa mabuting balita ni Kristo. O hindi ba? Laman yan lagi lahat ng ating mga meetings at ang pag-iingat na sa lahat ng programa natin ay maging consistent tayo sa salita ng Diyos. Ano masasabi mo dyan, Mercy? Ayan po. Mahalaga po yun, no, sa atin pong integridad sa salita ng Panginoon. Unang-una, syempre, yung lumalabas sa ating mga programa sa radyo. Hindi tayo basta kumukuha ng mga announcers, ika nga, o yung mga humaharap sa mikropono na walang pagsusuri kung sila po ba ay nasa katuwang natin or tama ang kanilang pagtingin sa salita ng Diyos dahil yun po ay napaka-importante. Lalo na po sa panahon ngayon na marami na po tayong nakikita lalo na sa internet na yung hindi na yung interpretasyon. Pinipili natin yung salita ng Panginoon para sorry po. Yung paano ba yung word na swak sakto? Hindi ko maisip. Sige lang. Sorry. Sige lang. Sorry. Oo. Yung integridad sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, consistent tayo. Sige, go ahead. Ayan po. Yung integridad natin sa salita ng Diyos na maging consistent lagi na ang basihan lamang natin ay ang Biblia na walang halong personal na agenda sa pag-iinterpreta ng salita ng Diyos, kundi yung tamang interpretasyon sa kapurihan ng Panginoon. Ikaw, Mercy, tatanungin lang kita parang awkward tanungin ito pero ikaw ay nagre-report sa ating board. Ano masasabi mo sa composition ng ating board? Okay. Ito po, dahil nga po tayo ang CFO ngayon, kapag ako po ay sumasama sa mga board meetings, ako po ay talagang lubos na natutuwa. Ang pabiro ko nga pong sabi sa aking mga kasamahan, every time na ako ay sumasama sa mga board meetings, para akong tumatalino. So hindi lang po yan tumatalino sa larangan ng negosyo, financial aspects, pero ako po ay lubos na natutuwa sa ating pong mga board members
kita ko po yung kanilang commitment sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Napaka-busy po ng ating mga board members, pero yung kanilang buhay na nakikita kong masigasig pa rin sa kabila ng kanilang sabihin na nating mas matanda sa atin ng konti, ano? Pero yung kanilang dedikasyon talaga ay nakaka-inspire sa amin po na sumusunod sa kanila. Amen on that. Ibig sabihin, magmula sa pagpasok hanggang sa paglabas, magmula sa consistency galing sa taas ng biyaya ng Panginoon hanggang sa pinakamababang posisyon ay naroon ang integridad. Naku, maraming salamat sa iyo, Mercy. Palagay ko, mas lalong naunawaan ngayon ng ating mga kaagapay kung ano ang napapaloob sa FEBC. At congratulations sa iyo sa iyong 25th year at sa iyong, alam mo, salamat at hindi ka kinabahan sa ating interview dito. Hindi usually na tayo ay nag-i-interview ng nasa loob at lalo na sa finance aspect ng ating organisasyon, ng FEBC. Purihin ang Panginoon sa iyo, Mercy. Purihin ang Panginoon sa kabuuan ng Far East Broadcasting Company. Kung anong sinimulan sa atin ng Panginoon ay kanyang lulubusin hanggang wakas. Amen. Amen po dyan. Marami pong salamat sa Panginoon sa 25 years na yan. Susuri sa FEBC Radio TV. Biblical Perspective. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Napakaganda po ng ating tema sa pagdiriwang ng 76th anniversary ng FEBC. At ito ay nahahango po sa Philippians chapter 1 and verse 6. At para i-shortcut lang po natin, ang nakalagay ay what He began, He will complete. Ang mga salitang pong ito ay hinango doon sa Philippians chapter 1 and verse 6 na kung saan si Apostol Pablo ay sumusulat sa church sa Philippo. At ang kanyang sinabi ay ito, I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion until the day of Jesus Christ. Sa unang bahagi po ay ito, hindi po magkakaroon ng FEBC kung wala ang naunang pagkilos ng ating Panginoon. Sa simula't mula sa ating mga fathers na nagsimula po ng FEBC, ay inaamin po natin and we submit na ito po ang pinakakatotohanan ng ating tinatayuan. Kung hindi dahil sa Kanya, sa ating Diyos na dakila, ay hindi po magkakaroon ng FEBC. Now, since God is able to bring everything and to give us everything we need para sa ministry na ito, ay kinakailangan lamang po ng ating mga sarili ay maihandog sa Kanya na buong buo. Okay? Total surrender. Ano po? Lubos na paglagak ng ating mga sarili, ng ating kabuuan, magmula sa ating kaisipan, mga abilidad, mga maaaring pagkilos, mga maaaring pagtutulungan. Ano po? Kung kaya, ang lahat po ng ginawa ng Panginoon sa FEBC ay hindi lang po nasa loob ng FEBC, kundi nasa loob at labas, kabilang kayong mga kaagapay. Kabilang kayo na mga naniniwala sa ministeryo ng FEBC. Ano po? At ang mabuting balita ni Kristo na sa atin ay iniatang ay maihahatid natin and will bring everything to completion sa buhay ng mga taong may aabutin, sa buhay ng mga tao na kahit saan, on the air, on the ground, at sa lahat po ng mga platforms ay maaabot natin upang ang kalooban ng Panginoon at ang kanyang luwalhati ay dumako sa lahat ng tao. Kaya po sa pagdiriwang ng 76th anniversary ng Far East Broadcasting Company, tayo po'y nagpupuri sa Kanya at nagpapasalamat sa lahat sa inyo na naging kaagapay at katawang natin sa ministeryong ito. At ang Kanyang sinimulan 76 years ago ay hindi lang po magpapatuloy, kundi magniningning pa at magiging kompleto para sa Kanyang kaluwalhatian at kaluguran. Purihin ang Panginoon
Purihin ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa ating gawain mula sa paghahatid ng kanyang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng radyo, ngunit hindi naglaon ay nasusubaybayan na rin tayo sa iba't ibang paraan at teknolohiya. 76 na taon ang nakalipas ng simula ng FEBC Ministry, ang mga individual na layon lamang ay maipahayag ang mabuting balita. At sa kabila ng mga hamon at nagbabagong panahon, nananatili at nagpapatuloy ang ating gawain. Ang gawain ng pagpapahayag sa mensahe ng kaligtasan, pag-asa at bagong buhay na mula lamang kay Hesukristo. Isang patotoo na kapag siya ang nagpasimula, siya rin ang kukumpleto hanggang wakas. Mula sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bahagi ng FEBC sa Pilipinas at buong mundo, isang maligayang anibersaryo. Ito si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa muli nating pagsusuri. Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.